ng salitang growth is a must. Tama ba? Kailangan ba talagang lumago? Sa buhay po natin talaga kailangan po natin ng pagunlad. Kailangan tayo po ay hindi na natili sa isang lugar na kung mayroon naman tayong pagkakataon talaga na umasenso. Higit lalo sa lahat, katulad ng mga patuto ng mga kapatiran po natin, sila po ay talagang pinagpapalan ng Espiritu sa lahat. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda talaga lalo sanang pakinggan yung growth natin spiritually. Tayo po tumayo sa pulpitong ito, tayo tumayo sa ibabaw ng tabladong ito para ipatutuon kung paano tayo umuunlad sa ating spiritual na kalagayan. Kasi isa yun sa gustong-gustong marinig ng Diyos at gustong-gusto rin marinig ng mga kapatiran kung paano tayo dinidevelop ng Panginoon sa ating pong spiritual life. Kaya sumangin ito mga kapatid, ito lamang ko gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, sumangin ito, growth is a must. At alam nyo po, sabi nga doon sa kasabihan, progress is the activity of today and the assurance of tomorrow. Lahat ng bagay na ating pong ginawa in the past, no? Yun po yung ating pong tinatamasa ngayon. Hindi ba? Kung tayo po ay nagsikap na nakaraan, kaya tayo nakarating sa ganitong sitwasyon sa buhay, sigurado yun po ay bahagi nating pong pag-asinso. At yun ang ginagawa po natin araw-araw. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Peter, na sinasabi niya na bawat araw ay tayo po ay tinutulungan ng Diyos para tayo po ay lumago. Mga kapatid, pwede bang makipagbukas po tayo sa aklat po ng 2 Pedro, ang talata po ay 3. Mula 14 hanggang 18. Sa 2 Peter chapter 3, verse 14 hanggang 18. Sabi niya, kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa pasang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling pakahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon, sabi niya, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa gandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, yuko muna natin ating mga ulo, tayo manalangin sa Diyos. Father God, salamat po sa pribileyo na muli na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon, na kami po'y makapaglingkod po sa iyo. Ang araw na ito, Panginoon, ay dapat talaga para sa iyo. Na kailangan po namin ibigay, Panginoon, aming mga buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip upang paparalangan ka po namin, mapaglingkuran ka po namin, upang maitaas ka po namin, Panginoon, sa araw na ito. Pero salamat sa lahat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Higit lalo sa Panginoon, ay sinamahan mo kami, O Diyos, na makarating sa dakong ito upang maghandog, Panginoon, na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Ang dalangin po namin sa lahat, sana po, Panginoon, sa aming pong paglilingkod na ito, hayaan mo, Panginoon, na kami po, nawa, Panginoon, ay patawarin mo po sa lahat ng mga pagkukulang. Tulungan mo kami sa lahat na kami po ay makapaghandog, Panginoon, ng tunay na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos sa iyo po ang araw na ito, pero Diyos sa lahat, dahil sa kabutihan mo, dahil sa katapatan mo po sa amin, hindi mo po hinayaan, Panginoon, na sa oras na ito, ay hindi po kayo, Panginoon, makarinig, Panginoon, ng mga salitang mula po sa iyo. Kaya Diyos sa lahat, ang pakiusap, Panginoon, sana po suguin mo sa amin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, na patuloy, Diyos, na gumabay po sa amin, pumatbubay po sa amin, na magpahiram po sa amin, Panginoon, ng karunungan na mula po sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, sana po, pakibuksan mo po ang puso po namin. Hayaan mo, Diyos, na kami po ay magkaroon ng pusong mapagtanggap sa mga salita mo.
At ganun din, O Diyos, sa iyong lingkod, dalangin ko, Panginoon, at ipag-usap po sa iyo. Sana, O Diyos, sa lahat, muli mo ako, Panginoon, itago sa iyong likuran. Pahiramin mo ako, Panginoon, ng karunungan mula po sa iyo. Kapos po ako, Panginoon, ng karunungan, kaya, O Diyos, sa lahat, itinitiwala ko po sa iyo ang pangungusap na ito. At naniniwala ko, Diyos, sa lahat, sa biyaya mo, Panginoon. Ang salita mo, ng karunungan mo, ang patuloy, O Diyos, na mamayani sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Jesucristo, na yung Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Lalong-lalo mga kapatid, sa ating pong mga bago nakasama sa oras na ito, salamat sa inyong presensya na kayo po ay ating po nakasama sa paglilingkod sa Diyos sa lahat. Ang dalangin po natin sa Diyos at sa lahat na nandito, sana po ay hindi po tayo alis sa dakong ito, na hindi po tayo mapagpala o makabit-bit ng mga mensahe na mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Mayroon lang po ako mga kapatid, 3 gustong i-share sa oras na ito. Kaya nga po, pag-uusapan po natin na paano ba talaga lumago as Christian. Kaya nga po, ang tema po natin na nais ko lang pong pasimulan bilang tanong sa ating pong pag-aaral ay why should kingdom citizen? Nakaugnay pa rin kasi po tayo doon sa ating pong tema. No? Building the kingdom of God. Yung pagpapatatag o pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po, huwag yung ma-misinterpret yung salitang pagtatayo. Kasi ang pagtatayo, pwede kang magtayo na mula sa wala at pwede kang magtayo na mula doon sa nabagsak. No? Pag tinignan po natin na Joel, mayroon sinasabi doon sa huling panahon na itatayo ko ang templo ng Panginoon. Ibig sabihin nito, yung kasing temple of God ay natalikod, no? Na kailangan itayo, no? Sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, sa pamagitan ng ating Bansa Kristo. Kaya nga mga kapatid, why should kingdom citizen need to grow as we look forward to the day of the Lord? Tayong lahat ay naghihintay sa pagpalitan ng ating mahal sa Kristo. Tama ba? Katulad po na aking tinalakay, nung tinalakay po natin yung 10 dalaga na mayroong tinatawag na 5 matalino at 5 mangmang, ang alam nyo mga kapatid, ang inaasahan po nila, ang inihintay nila, yung pagdating ng ating mahal sa Kristo. At bahagi po natin paglilingkod kung bakit tayo nandito ngayon, ang totoo talaga nating pinihintay yung pagbabalik, yung pagdating ng ating Bansa Kristo. Tama po ba? Kaya sabi po ng Biblia, no? Sabi niya, kung bakit mahalaga na tayo po ay mag-grow as Christian, habang linulok forward po natin yung coming ng ating Bansa Kristo in parousia, yung tinatawag na bodily. Kasi makikita natin, sabi ng Biblia, mayroong salitang pagparito, yung second coming, mayroong tinatawag na parousia. No? Sa Greek term ay parousia ng ibig sabihin, makikita po natin ating Bansa Kristo, bodily, no? Na bababa talaga siya, no? Mula sa langit. Na kung paano sinabi nga ng gawa, ang ating Bansa Kristo ay umakyat sa langit, pero bababa siya, katulad din ng kanyang pag-akyat sa langit. No? Sabi po ng Korinto, sabi niya, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, sabi niya, ngayong ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Titignan natin in a positive way ang salitang ito. Na tayo mga Kristiyano, kailangan na po natin talagang lumago. Ibig ba? Pagtingnan po natin yung step po dyan, sa start, be a disciple, pero dapat hindi ka lang nandyan sa be a disciple. Dapat, sabi nga doon sa pangalawa, be a worshiping disciple. Dapat nagugrupo tayo. No? Kaya nga kung tingnan natin, napakahalaga, sabi ng Apostol Pablo, dapat kung tayo po ay tinawag ng Panginoon sa ating pong pagkabata, dapat unti-unti nating iniiwanan yung ugali, yung pananalita, yung pag-iisip, at pangangatwiran tulad ng isang bata. No? Kaya nga po, napakahalaga, no? Growth is a must. Kaya nga, bakit kailangan ang mga anak ng Diyos sa kaharian na kailangan lumago habang hinihintay po natin yung araw ng ating Bansa Kristo? 3 bagay lang po mga kapatid gusto kong i-share sa hapong ito. Una po, because only those who walk a godly and useful life can contemplate this most awful time of joy. Alam niyo po ang ating paglilingkod sa Diyos sa lahat, habang tayo po ay naglo-look forward sa pagpareho ng Bansa Kristo, hindi po tayo, ang tawag dito, hindi po tayo namumuhay na wala tayo pong kalaban. Tama ba? Tayo po ay namumuhay at ang dami po nating struggle. Kaya nga po, marami mga testimony ng mga kapatid dito na ang laging itinitestimony kung paano sila sinusubok ng Diyos sa lahat. Sa panahon ito, nung sinusulat ni Apostol Pedro
ang kanyang sulat sa kalawang sulat, talaga nandun tinatawag na Great Persecution. Tinatawag noon, sa ibang term, yung Dark Ages. Talagang nandun na pinipersecute sila sa panahong yon. Pero bakit sila, ang tanong natin doon, bakit sila ay na-enjoy po nila yung kanilang Christian life? No? At sa panahon natin ngayon, maraming mga Kristiyano sa kanilang paglilingkod sa lahat, parang hindi nila na-enjoy yung kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Parang sa kanila ay parang, no, sa paglilingkod sa lahat, parang haba-haba, parang nakakainip. No? Pero sa kanila, sa kabila ng lahat ng struggle and trials na kanilang naranasan, pero nai-enjoy po nila yung kanilang paglilingkod sa lahat. Po ba? Kaya napakahalaga po kung bakit po tayo dapat lumago as Christian, sapagkat alam nyo mga kapatid, yung lamang namumuhay, yung lamang mga taong lumalakad ng may kabanalan ng mga Diyos at nagagamit yung kanilang mga buhay, no, ang makakapanatili pagdating sa mga pagsubok, no? At sila po ay makaranas ng tunay na kagalakan. Kaya sabi niya, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, habang inaasahan ninyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, no, malinis, at walang kapintasan sa paningin. Mantangin mo yung sinabi ng Apostol Pedro. Sa buhay po nila, sa panahon po nila, talaga nandun yung persecution, pero ang comfort niya sa mga kapatid, no, nung kanyang sinulatan, sabi niya, magsikap kayong mamuhay. No? Anong dapat nilang pamuhay? Mapayapa, malinis at walang kapintasan. Sa pagkakataong yung mga kapatid, para napakahirap isipin na magkaroon ka ng peace of mind nang nasa paligid mo ay magulo. Tama ba? Pero sila, ang kanilang paalala, kailangan po tayong lumago. Kasi nga, ipinapakita niya, doon lamang mga taong lumago. Ginagamit ang kanilang mga buhay na may kabuluhan, ang talagang makakapanatili, no, makakapanindigan, pagdating sa mga pagsubok sa mga sitwasyon na hindi po natin gusto. No? At paano po yung mga kapatid? Dalawang bagay din po. Kung paano, no, tayo po ay maglilingkod sa Diyos in spite of ang dami mga obstacles in life, kung bakit may enjoy po natin, matutuwa tayo, nagagalak tayo, habang tayo po ay dumadanas ng mga pagsulok. Una po mga kapatid, growing Christian can live a peaceful life in the midst of trials. Kung bakit kailangan po nating lumago para ma-enjoy po natin ang ating paglilingkod in spite of ang dami mga obstacles in life sapagkat po natin, yun lamang mga Kristiyanong lumalago, no, ang makakapamuhay ng may kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Tingnan niyo po, sa verse 3 sabi niya, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili lang pagnanasa. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Gayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Pag binasa po natin mga kapatid, ang 2 Peter, chapter 1 hanggang chapter 3, doon pa lang sa chapter 1, ipinaalala na ni Apostol Pedro. Kaya sabi niya, ang kanyang conclusion sa chapter 1, nung siya po ay nagsalita, kaya sabi niya sa verse 10 ng chapter 1, kaya nga, sabi niya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na makapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo matitisod kailanman. Pag binasa po natin yung verse 1 ng 2 Peter, chapter 1, verse 1, hanggang sa huling talata, makita po natin na pinakita ng Apostol Pedro na tayo po ay talagang itinalaga para mamuhay ng may kabanalan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan tayo upang tayo makapamuhay, makalakad ng may kabanalan. Kaya ang sabi niya, pag gagawin nyo ito, sabi niya, ay hindi kayo matitisod kailanman. Kaya sabi nga dito, habang tayo po ay naguguro, habang tayo po ay lumalago, habang tayo po ay nag-develop, habang tayo umuunlad spiritually, mga kapatid, doon lang natin maranasan ang mapayapang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Po ba? Kasi sabi nga ni Apostol Pedro sa kanyang paalala, pagdating ang panahon, tatawanan kayo. No? Sinasadya nila talagang hindi pa halaga ng katotohanan. No? At hindi sila sumusunod sa batas, hindi sila nagpapasok yung kalooban ng Diyos. Which is, kung tignan mo natin, hindi man ganon kaliteral yung ating pong na-encounter sa mga panahong ito. Pero sigurado, no, hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay gustong-gusto natin. Tama ba? Ang tanong dito, ang tanong doon ay,
Kapag mayroon bang nangyari sa buhay mo na hindi mo gusto, nandun pa rin ba yung joy? Nandun pa rin ba yung kagalakan? No? Minsan natatalo talaga yung kagalakan na yun. Nawawala. Lalong-lalo na kapag ang nangyari po sa atin na hindi natin talaga gusto, napapalitan niya ng kaba at yung kagalakan na yun ay nawawala. Pero kapag sabi ng Apostol Pedro, habang tayo po'y lumalago, kaya sabi niya sa verse 10, kaya nga panghawakan ninyo yung pagkahirang at pagkatawag sa inyo. Paano tayo tinawag? Itinalaga tayo upang mamuhay ng may kabanalan para maranasan natin ng mapayapang buhay kahit dumaranas man tayo na pagsubok, no, sa pagiging Kristiyano. Amen. Hallelujah. Dapat lagi tayong maranasan natin yung excited tayo. Sa lahat ng bagay, lalong-lalo sa paglilingkod sa lahat, wala talagang dapat dull moment. Dapat lagi nating na-enjoy yung ating paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paano po mga kapatid? No? Paano tayo mamumuhay na may payapa at mayroong kagalakan? Una po, growing Christian can live a peaceful life in the midst of trials. Pangalawa po mga kapatid, ang pangalawa po, growing Christian can live a life with dignity in the midst of unreasonable people. Kung bakit ang ginamit ko dito unreasonable, hindi po ungodly people. Alam niyo mga kapatid, kahit naman sa Christian community, may mga pangyayari pa rin, may mga situations pa rin, na parang kung dumating, parang hindi makatuwiran. Tama ba? No? Yung mga bagay na ginagawa minsan ng kapwa mananampalataya at hindi lamang kapwa mananampalataya, yung mga tao na sa paligid mo, parang hindi na po makatuwiran, parang hindi na po katanggap-tanggap. No? Pero kailangan po nating mamuhay, no, na mayroong dignidad sa gitna ng mga bagay na hindi natin gusto ang nangyayari. Kaya sabi niya verse 12, habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. At yon ay magagawa lang ng mga taong nagsisikap na lumago spiritually, no? Habang sila po ay naglilingkod sa Diyos sa kanan sa lahat. Po ba? Hallelujah. Kasi kapag hindi tayo nag-grow, paulit-ulit lang, no? Yung struggle mo ngayon, no? Nalungkot ka, kasi wala nang challenge kay Satanas eh. Wala nang challenge kay Satanas. Yung trials na ibibigay sa atin, wala nang challenge sa kanya kasi alam niya yung limitation mo eh. Palibasa hindi ka nag-grow as Christian, hindi ka na-develop spiritually, yung trials na ibibigay niya paulit-ulit lang, hindi mo na-overcome. Gets you ba? No? Kaya nga mga kapatid, mahalaga po sa ating pong paglago bilang isang Kristiyano. Alam niyo po, ang talagang fulfillment ng vision and mission ng church na ito, nasa kamay ng Diyos una, pero katuwang tayo kung tayo po yung na-develop, nag-grow tayo spiritually. Tama ba mga kapatid? No? Kaya mahalaga sa ating mga Christian, dapat mayroon tayong vision, mayroon tayong pangarap. No? Within 5 years, within 10 years, ano na ang dapat nating kalagayan as Christian? No? Nakupo pa rin, nakikinig pa rin, no? Pumapalak pa rin sa testimony. Ilan yung mga kapatid, sabi nga doon sa akin na pakinggan na preaching. Sabi niya, parang ang mga Kristiyano, tuwang-tuwa lang namumulot ng mumo. Bakit sinabing namumulot ng mumo? Kasi nga pumapalakpak ka lang siya pag mayroong testimony. Hello? No? Iba kasi ang sitwasyon ng mga taong nag-testimony doon sa mga taong nakikinig ng testimony at pumapalakpak. Tama ba? Yung mga taong pumapalakpak lang dahil sa testimony yung ginawa ng Diyos na kabutihan sa iba, ganun po natin, sabi nga niya sa kanyang sinabi, sa kanyang preaching, para lang ang mga Kristiyano namumulot lang ng mumo. No? Hayaan natin sa buhay po natin as Christian. Sana mag-grow po tayo. Darating ang panahon na tayo po na tumatayo. At higit sa lahat, sabi ko nga kanina sa introduction ko, ang gustong-gustong mapakinggan ng Diyos kung paano nating ipapahayag na tayo po ay binabago, tayo po ay dinedevelop ng Diyos sa buhay po natin spiritually. No? Hindi lamang po materially. No? Kasi kung bakit po tayo nandito, hindi po talaga ang pangarap ng Diyos sa atin para tayo po'y payamanin financially. Hindi po tayo payamanin materially. Ang talagang gusto ng Diyos kung bakit tayo tinitipon, ang gusto ng Diyos na tayo po'y payamanin spiritually. Kaya ang mahalaga po, ang lagi po nating ipatuto sa Diyos sa lahat yung kanyang kabutihan na kung paano tayo binabago, dinedevelop, no, sa ating pamumuhay spiritually. No? Sapagkat sabi nga ng sulatan, yun lang mga taong lumalago as Christian, sila lamang yung mga taong nakapamuhay with dignity, no, in the midst of unreasonable people. No? Hindi lamang tao, pati yung mga sitwasyon, mga bagay na sitwasyon, ako tignan po natin, parang hindi na ako deserve. No? Parang minsan dumarating kasi sa buhay natin na hindi ko deserve, Panginoon, ito. Tama ba?
Naglilingkod ako sa iyo, pero yung sitwasyon nangyayari sa akin, parang hindi ko naman deserve. No? Fitful naman ako na naglilingkod sa Diyos, pero bakit ganito, Panginoon? Pero sa mga lingkod ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, naiintindihan na mga growing Christian ng lahat ng ginagawa ng Diyos, lahat ay kabubuti po natin. Amen po ba? Hallelujah. Yun ay maintindihan lang ng mga taong nadidevelop o lumalago spiritually. Balikan po natin mga kapatid at tilakay, why should kingdom citizen need to grow as we look forward to the day of the Lord? Naintindihan niyo ba ako? Ha? Hindi na? Ulitin ko. Why should kingdom citizen need to grow as we look forward to the day of the Lord? Una po, because only those who walk a godly and useful life can contemplate this most awful time with joy. Dalawang bagay. Sapagkat sabi nga, growing Christian can live a peaceful life in the midst of trials. At hindi lang bang mga kapatid, growing Christian can live a life with dignity in the midst of reasonable people. Sigurado lahat ng bagay sa buhay natin habang tayo pa naglilingkod sa lahat, may maraming mga bagay na maranasan po natin. At may mga sitwasyon na hindi natin gusto talaga na maranasan. Pero palibhasa tayo po ay nade-develop, habang tayo po ay lumalago as Christian, naiintindihan po natin, nai-enjoy pa rin po natin yung ating paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kasi nga, ang kapayapaan na hindi galing sa labas, no? Kundi from within, dapat galing yan sa loob. Hindi tayo naging masaya, hindi tayo nagiging mapanatag dahil ang kapaligiran po natin ay mapanatag. Ang Kristiyano ay nagagaling sa kanyang kalooban, yung kapayapaan sapagkat sinabi natin pa sa Kristo, ang kapayapaan nasa inyo ay hindi ang kapayapaan na binibigay sa limuntang ito, kundi ang kapayapaang mula sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi tayo affected, hindi tayo apektado sa mga bagay nangyayari sa salibutan. Kapag tayo po ay lumalago bilang isang Kristiyano. Pangalawa po mga kapatid, why should kingdom citizen need to grow as we look forward to the day of the Lord? Una po, because of those who walk a godly and useful life can contemplate the most awful time with joy. Pangalawa po, because only those who grow in grace can live a fruitful life despite of God's seeming. Minsan kasi mga kapatid sa buhay po natin, talagang pakiramdam po natin parang layo ang Diyos. Tama ba? Na-experience nyo na ba yan? No? Kaya nga sa kanyang conclusion, sa chapter 3 ng 2 Peter, ang kanyang conclusion, tignan niyo po yung conclusion niya. Nung pinayuhan niya mga kapatid, sa Cappadocia at sa Asia, yung kanyang conclusion, sabi nga niya, sa verse 17, sabi niya, kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ng mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mailigaw kayo sa magitan ng kamalian ng masama at mga hulog kayo sa inyong sariling katsagaan. Napaganda para sa akin ang gandang term ng King James Version, yung ang Biblia. Kasi marami mga taong nagtitiyaga, pero hindi nila mamalayan yung kanilang pagtitiyaga, doon pala sila napahamak. Kaya need natin talaga mag-grow, need natin talaga magkaroon ng karunungan, need natin talaga malaman yung totoo para hindi tayo mahulog sa sarili nating pagtitiyaga. Kaya sa paalala po Apostol Pedro, kaya sabi niya mag-ingat kayo. Kasi baka nga sa iyong pagtsatsaga, no, maaga kang pumunta sa church, no, nanalangin ka naman, pero hindi mo nilalakipan ng karunungan at maranasan ang biyaya ng Diyos, baka nga sa pagtsatsaga mo, doon ka rin mapahamak. At marami niyan, mga Kristiyano, nakutik mo natin, hanggang ngayon, kahit mga pastor, hindi pa sila mulat sa katotohanan. Minsan nakaasa, no? Yung kanilang karunungan, yung kanilang conclusion, yung kanilang theology sa kanilang napapakinggan. Mahalaga po na tayo mga Kristiyano. Kaya nga po ini-encourage namin kayo. Ini-encourage kayo ng church na ito na patuloy na mag-aral, magsuri, mag-aral at umatin ng Bible study, lalong-lalo po yung ating pong believers class. Kasi doon po natin natututunan kung ano talaga ang buhay natin na dapat ipamuhay as Christian. Po ba? Tingnan nyo po. Kaya nga mag-ingat kayo, sabi niya, nang hindi kayo maloko. Sa pamamagitan ng maling aral ng mga taong suwail at nawalay sa mabuti ninyong kalagayan o mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos.
Sa halip, ito po yung payo ng Apostol Pedro, lumago kayo sa biyaya ng Diyos. No? Mahalaga po mga kapatid na tayo po ay mag-grow. Habang tayo po ay namumuhay, na-develop, naumuunlad, in spiritual life, dapat lumalago din po tayo sa mga biyaya ng Diyos. Minsan kasi, dapat nating maintindihan ano ba talaga yung biyaya ng Diyos. Marami mga Kristiyano naintindihan nila sa blessing ng Panginoon, sa pagpapala ng Diyos, puro material things, puro material na bagay. No? Kapag maraming biyaya ay, praise the Lord, hallelujah, may lundag pa. Kasi ang alam niya, huy, ang dami kong biyaya. No? Pag sinubok siya ng Panginoon, i-rest the Lord na. No? So, kung po natin, minsan hindi naintindihan ng iba. Buti na lang dito, sabi mo sa katabi mo, lahat dito wala niyan. No? May kaso ba ako? Lahat dito nakakaintindi. Pero sorry kayo, sabi ng Apostol Pedro, pasensya na kayo. Alam kong alam niyo yung mga bagay na ito, pero inuulit ko para sa ganun, lalong maintindihan nyo ang ibig sabihin ko, sabi ng Apostol Pedro. Sabi niya, kaya mag-ingat kayo na hindi kayo maloko sa pamagitan ng maling aral, ng mga taong suwel at mawalay sa mabuting ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit ba kailangan po nating lumago sa biyaya ng Diyos? Una po mga kapatid, grace enable us to trust, love, growth in faith. Tama ba? Yung biyaya ng Diyos yun lang talaga ang makapagbibigay sa atin. Yung biyaya ng Diyos yun lang talaga makututulong sa atin para tayo patuloy na magtiwala sa Diyos. Kahit pakiramdam natin ng Diyos ay malayong malayo siya, hindi tayo narinig. Pero dahil tayo sa biyaya ng Diyos, natututo pa rin magtiwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi minsan, dumarin talaga na pagtulog mo, nagpray ka sa gabi, pero pag umaga, pag nagpray ka parang, Lord, para bang yung prayer ko nasa kisame lang. No? Naranasan nyo ba yun? Experience nyo ba yun? Yung pagdating ng gabi ay nagpray ka, natulog ka, blessed na blessed ka. Pero pagdating sa umaga, nagpray ka, parang, Lord, parang hindi kita naramdaman. Parang yung prayer ko, parang nasa bubong lang. Nasa kisame lang. Minsan may mga bagay na hiling natin sa Diyos, may mga bagay na gustong-gusto natin talagang makuha. Pero sa pray tayo ng pray, humingi tayo ng prayer request sa mga kapatiran po natin, pero hindi bibigyan ng Diyos. Parang, Panginoon, ang layo mo. No? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, no? Katulad nila, kanilang testimony na kanina, hinawakan nila yung pangako ng Diyos, kaya sila nakapagtiwala. May ba? No? Doon lang natin talaga tunay ma-experience talaga yung graces ng Panginoon. Hindi ang mga material things sa mga pagamat part siya. Kasi ang pangako nga ng Panginoon, no? Hanapin mo natin, seek ye first the kingdom of God. No? Pero alam nyo mga kapatid, idadagdag nyo yun, pero ang pinakapangunahing dapat maranasan po natin, yung talagang makapiling natin, yung encounter natin sa Diyos Redansot. Sapagat yun ang magde-develop, magpapaunlad, no? Sa atin para magtiwala sa Kanya. Po ba? At hindi lamang mga kapatid, lang natin maranasan. Yung grace enable us to love, not to trust. Hindi lamang trust kung paano tayo umibig. Sapagat alam nyo mga kapatid, ang pinaiibig sa atin ng Diyos, hindi lamang po yung kapatid po natin. No? Hindi lamang yung mabait sa atin. Hindi lamang yung kapatid natin. Ang sabi ng kasulatan, chapter 5 ng Mateo, ibigin mo ang iyong kaaway. Gets nyo ba? Kung wala kang biyaya ng Diyos, kung hindi na-develop, hindi nag-grow yung biyaya ng Diyos sa iyo, kailanman hindi mo kayang ibigay ng mga taong hindi mo gusto. Tama ba? Hindi lamang yung mga kapatid, yung mga taong hindi mo gusto talaga, hindi lamang yung mga taong hindi mo gusto, pati yung mga sitwasyon na hindi mo gusto. No? Hindi mo kayang panatilihin na makasama mo siya, lalong-lalo, halimbawa, ang mga tao sa paligid mo hindi mo gusto, hindi mo kayang ibigin kung wala ang biyaya ng Diyos na kailan sa lahat. Sabi ng Rome, yung pag-ibig ng Diyos inilagay sa puso po natin. No? Upang tayo po'y makaibig dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po? Aliyot at talaga, need talaga ng kingdom citizen. Habang tayo pa naghihintay, dapat ma-develop talaga yung pagmamahalan sa bawat isa. Kasi ngayon lang po ang lakas po natin. Habang tayo pa ang mga Kristiyan, matibay ang kanilang... Alam nyo, pag binasa po nyo yung chapter 2 ng Acts, no? Kung bakit sila natiling matibay, unang-una, kinapitan talaga nila. Niyakap talaga nila yung turo ng mga apostol. Kaya naman sila ay nagsasama-samang matibay sa pananampalataya, no? At doon idinadagdag ng Panginoon yung mga maliligtas. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga pala. Matuto po tayo magtiwala, no? At umibig sa pagkatugtong habang natututunan po natin ito, doon talaga magpapasumula kung paano mag-grow, hindi lamang yung buhay nating spiritually, pati yung church
Sabi po ng Acts, idinadagdag ng Panginoon yung mga taong maliligtas. Ayan po ba? Kasi hanggat dinidevelop yung trust natin, hindi na-develop yung ating pong love, no? May darating, lalabas din yan. Bakit? Hindi niya kikita, mayroon palang pagmamahal sa loob ng iglesia. May kaso ba ako? No? Mahalaga po na tayo po dapat umunlad, ma-develop sapagkat graces enable us na hindi lamang mag-trust, kundi umibig sa Diyos at pangatlo mga kapatid, grow in faith. Yung biyaya ng Diyos talaga ang magtutulak po sa atin. Yung biyaya ng Diyos ang tutulong po sa atin para tayo lumago sa ating pong pananampalataya. Sapagkat ang wisdom, ang karunungan, sabi ng kasulatan, ay nagmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa po mga kapatid, hindi lamang po graces enable us to trust, love, growth in faith. No? Sabi ng talata, sapagkat sa biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, sabi niya sa Tito, ay hinayag sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Magagawa lang yon kag tayo po'y lumalago, no, sa biyaya ng Diyos na kapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Hallelujah. Di katulad ng kilala kong Kristiyano, pumunta sa palengke. Itong kwentong ito ay siguro mga 5 times ko na ito. Buti nilang mayroon kayong sakit talaga na malilimutin, ulitin ko ulit. Mayroon kami kasing dating member talaga sa Pangasinan na milyono. Kasama na rin siya. Punta sa palengke, sabi niya, magkano yung isda na yan? No? May dumating, hindi siya yung inuna. No? Nung dumating yung isa, tinanong siya magkano po yung isda na yan. No? Di sinagot siya, sinagot yung dumating. Ano yung sabi niya, alam mo? Nilagay yung kamay sa, buti lang. Matigas na kasi yung mga braso natin, nilagay yung kamay niya sa kiligid. Akala mo, hindi ko kayang bilhin yung isda mo. Parang wisoy na, kasi nga na-insulto nga siya. Tama ba? Lumabas. May lumabas. No? Mayroon din akong biniro, yung dati naming kapatiran na inaanak ko rin. No? Alam mo yung nagkasalubong kami. Biniro ko, nagbilis ako sa kanya. Alam mo siya niya, talagang lumabas yung P. Lumabas yung P. Sabi ko, may pumutok ka. Kaya minsan talaga, mga kapatid, napakahalaga ba sa ating mga Kristiyano na sana, habang tayo po ay naglilingkod sa lahat, ma-develop yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Dapat yung biyaya ng Diyos ang lagi nating kinakapitan para ma-enable po tayo. Na unang-una po mga kapatid, para magtiwala, umibig, at lumago ang ating pananampalataya. Pangalawa po mga kapatid, graces enable us to focus to the unchanging nature of God. Sa pagtalong katulad sinabi ko kanina, minsan talaga dumarating sa buhay po natin talaga ng Diyos para talagang ang layo-layo niya. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, kay Tito, ito yung kanyang payo. Kaya mamuhay kayo, sabi niya, mamuhay tayo sa mundong ito, ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, no, na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, habang nilulok forward po natin ang pagdating natin sa Kristo, magagawa lang po natin yon. Kung tayo po ay laging kumakapit din, sinisigap po natin maranasan ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat yun ang magtuturo sa atin, yun ang tutulong po sa atin upang makapag-focus doon sa nature ng Diyos, yung unchanging nature ng Diyos na makameron sa lahat. Eh mo ba? Napakaraming pangako ng Diyos para po sa atin. Pag hindi po tayo kumapit, hindi po tayo umunlad, hindi po tayo ma-develop sa biyaya ng Diyos, hindi natin kayang panghawakan yung mga pangako ng ating Panginoon. Na habang tayo pinaghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, ang persecution na naranasan po nila, sabi po ng mga tao, doon sa chapter 3 ng 2 Peter, sabi niya, ang tagal-tagal ng sinabi ng Panginoon na darating siya, wala pa naman. Ha, ha, ha. Kaya sabi, di ba, pagtatawanan sila. Sabi ng mga tao nagpipersecute sa kanila, ang tagal-tagal ng sinabi yan na darating ang Panginoon pero wala pa siya hanggang ngayon. Namatay na nga ang aming mga magulang pero nanatili ang lahat ng bagay hanggang ngayon. Wala pa naman siya. Alam mo, kung mahina pa na ng balataya mo, no? Born again ka, hirap na hirap ka, born again ka, daming persecution sa buhay mo, ang daming mga nangyari sa buhay mo, hindi mo na gusto. No? Pag hindi po tayo tinulungan ng Diyos, pag hindi po tayo na-develop para umunlad sa magitan ng biyaya ng Diyos, hindi po natin kayang i-focus, no, ang ating pong pagtitiwala sa unchanging nature ng Diyos. Sabi po, hallelujah. Minsan dumarating talaga sa punto
sa isang Kristiyano. No? Lalo yung mga taong hindi nag-grow spiritually. No? Kaya nga, kunting trials lang, hindi mo na makikita. No? Sinipon lang, absent na sa church. No? Sinipon lang, hindi na makaka-attend. No? Pero sa toong lumalago, habang sila po ay pinapahirapan para silang mga sundalo, lalo silang nagsusumikap, no? Para sila po ay umunlad sa kanilang pananampalataya. Po. At hindi lamang po yung mga kapatid, grace is enable us to keep on His promises. No? Masarap maranasan mga kapatid na minsan sa buhay po natin, na-fulfill yung promise ng Panginoon sa buhay mo. Habang lalo pag nagpipray po tayo, alam nyo mga kapatid, lalo mapatibay talaga yung ating pananampalataya. Pag nagpray ka at sinagot ng Diyos, talagang lalo, Lord, salamat. Kasi lalong napapatunayan mo na mayroon ka talagang kaugnayan sa Kanya. Sapagkat nakikinig siya at binibigay niya, pinupulfill niya yung kanyang mga pangako sa buhay mo. Mo ba? Hallelujah. Minsan, alam niyo sa ating mga Kristiyano, minsan may mga bagay sa buhay po natin, hindi po natin talaga ma-analyze. Paano nangyari sa akin yun? Huh? Hindi ko naman pilinano, wala naman akong, kutik mo natin, bakit nakarating ako sa sitwasyong ito? Yun ay biyaya ng Diyos. Mo ba? Ang sarap maranasan yung mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. Tignan po natin, dahil sa biyaya ng Diyos, ay nangyari sa buhay mo. Isang bagay na kutik mo natin, hindi mo malilimutan. Amen? Hallelujah. Napakahirap yung Kristiyano na, ang tagal-tagal ng Kristiyano, ang parang testimony, no? Ang laging niisip, ay parang laging pinabayaan ng Diyos. Sana maranasan po natin mga kapatid. As Christian, no? Dapat maranasan na po natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. At yung mangyayari lang yun, kapag tayo po ay lumalago, umuunlad, no? Sa biyaya ng Diyos na pairan sa lahat. Amen? Hallelujah. Sabi nga doon sa napakinggang sermon, kung lahat tayo lumalago, sa bilang natin ito, times 1 lang po tayo, kumbaga mag-add lang po tayo ng 1, no? Kung hindi tayo susunod, maging 40 na yan. Mo ba? At alam mo yung testimony mo naman talaga yun. Sabi nga ng iba, hindi naman ako after sa quantity, kundi after ako sa quality. Imposible naman, mga kapatid, na mayroon kang quality, hindi ka magkakaroon ng quantity. Tama ba? Kung tayo pa'y lumalago, imposible naman na natili kang isa. Kung nade-develop ka, hindi pwedeng manatili kang isa. Gets nyo ba? No? Yan po hindi pwedeng paghiwalayin. Pag ang church ay lumalago, no? Pag ang church, andun yung quality, magmamultiply yan. Hindi pwedeng hindi yan. No? Kasi yun talagang principles eh. Pag talagang nag-add yan, sigurado lalago yan. At mangyayari lang yon pag tayo po ay nagsisikap na ma-develop, maranasan ang biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Pedro, magsilago kayo sa biyaya ng Diyos. Kasi nga, sa biyaya ng Diyos, kuningan po natin mga kapatid, no? Tayo po ay makapagtitiwala sa Diyos karan sa lahat. Tayo po ay makakaibig kahit hindi po dapat ibigin o kaibig-ibig. Tayo po ay lalago sa ating pong pananampalataya. Kasi ang destin po natin mga kapatid as Christian, hindi po tayo stagnant. Talaga kaya nga sa mga parable pinag-aralan po natin, no? Yung parable of the seed, yung parable po ng mustard, makita po natin na nagpasimula sa maliit pero lumaki. Mo ba? No? Yung parable ng tinatawag ng libadura, no? Isang maliit na bagay na naihalo, no? Pero kayang pakainin na napakarami. Ganun din po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo nakatalaga. Kaya nga sabi ng Apostol Pedro, sabi niya, kapag nanatili kayo sa pagkatawag niyo at pagkahirang, sabi niya, hindi mawawala ng kabuluhan ang paglilingkod niyo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi nga, distinct po tayo. No? Sabi niya sa chapter 1, verse 1 hanggang 3 ng 2 Peter, talagang yung kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin upang maranasan natin yung unchanging nature ng Diyos sa pairan sa lahat. Sana naintindihan niyo mga kapatid. Amen ba? Hallelujah. Andiyo ba kayo? Merong kagalakan. At pangatlo po mga kapatid, because only those who grow in knowledge can adore spiritual fellowship with the Lord until the Lord come. Alam niyo mga kapatid, habang tayo po ay mag-grow, no? Sa karunungan at kaalaman, doon lang po natin talaga mayayakap. Doon lang po natin talaga ma-appreciate yung spiritual fellowship natin sa Diyos ng pairan sa lahat. Tingnan niyo po, sa talata, sabi niya,
Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinig sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandang loob ng Diyos, yung biyaya ng ating Panginoon, no? Ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Kaya kung tignan po natin, hindi lamang tayo kung dapat lumago sa biyaya, kung dapat lumago din po tayo sa kaalaman tungkol sa Diyos at sa pagkakilala sa Kanya. Yung personal encounter natin sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Tingnan niyo po, dalawang bagay. Kung bakit napakahalaga tayo mag-grow in the knowledge para ma-adore po natin yung fellowship natin hanggang sa dumating ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat, alam niyo mga kapatid, knowledge, supplement, saving faith. Totoo, ang kaligtasan po natin ay sa magitan lang niyang pananampalataya. Pero dapat yung pananampalataya na yon ay nagmula yan doon sa kaalaman, karunungan sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Ayun po ba? Sabi ng kasulatan, no? Sa aklat po ng Roma, chapter 10:17, sabi niya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng pangangaral tungkol kay Kristo. So kung tignan po natin mga kapatid, kung bakit kailangan po nating lumago sa karunungan, no? Sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo, sapagkat alam niyo po, ang karunungan, ang kaalaman ay supplement po na ating pong pananampalatayang makapagliligtas. Hindi mo pwedeng sabihin na ligtas ka kung ang pananampalataya mo ay hindi yan may kasama na kaalaman tungkol sa ating Panginoon Kristo. Po ba? Kaya ang mahalagang tanong, kung ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ang makapagliligtas sa akin, ano yung sasampalatayanan ko sa Kanya? Kung tayo ang sasagot, ano yung sasagot mo natin? No? By faith, we are saved. No? Pero ano yung sasampalatayanan natin sa ating Panginoon Kristo? Alam po na natin yung mga kapatid. Ano yung sasampalatayanan natin sa ating Panginoon Kristo para tayo po yung maligtas? No? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng pangangaral tungkol kay Kristo, na kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, maliligtas ka. Pero ano yung sinampalatayanan mo sa ating Panginoon Kristo para maligtas ka? At marami mga Kristiyano, sumampalataya lang, walang kalakip na kaalaman. Ay, kung ba ako? Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay supplement po yan. No? Kaya talaga ang kaalaman ay supplement ng ating pong pananampalataya makapagliligtas. Sapagkat dapat maintindihan po natin ang pananampalataya, ang sinasampalatayanan natin sa ating Panginoon Kristo, si Kristo yung namatay, nabuhay at babalik. Mo ba? Yun ang laman talaga na dapat nating maintindihan. Yung kamatayan na yun dapat malaki pa. Bakit kamatayan? Kailangan natin maintindihan ang kamatayan isang sangkap ng ating kaligtasan. Sapagkat kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon Kristo, sabi ng kasulatan, kailangan kang mamatay. Sabi ng Rome, no? Sapagkat sabi niya tayong lahat ay nangamatay na sa bautismo ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Maliligtas ka lang sa pananampalataya mo na may kaalaman na kailangan ka palang mamatay sa lahat ng kasalanan na iyong ginagawa. Magkaso ba ako? Hindi lang sampalataya lang. As in. Kundi kailangan mamatay ka sa kasalanan na yon ang magpapahamak sa iyo. Yun ang sinabi ng kasulatan. Kaya sabi niya, hindi nyo ba alam? Sabi ng Apostol Pablo, na tayong lahat ay nangabautismuhan sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. No? Anong ibig sabihin niya? Yung kasalanan na ginagawa po natin, kasama yan na namatay, napako sa cross sa magitan ng ating Panginoong Kristo. No? Kaya sabi ng Apostol Pedro, dapat huwag na kayong mamuhay. No? Dapat mamuhay kayong malinis habang hinihintay niyo ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, ay mamuhay kayo ng makadiyos, no? Ng may kabanalan. Kaya sabi niya sa kanyang sulat, 2 Peter chapter 1 verse 5, sabi niya, dahil dito pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang mabuting asal, sa kabuting asal ang kaalaman, at sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Kung mayroon kang mabuting asal, magbubunga yan ng kaalaman. At ang totoong kaalaman, marunong magtiis, o magpigil sa sarili. Amen po ba? Kaya napakahalaga na tayo po mga kapatid, ma-develop o umunlad ang ating pong pagkaalam, pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tunay na marunong magpigil sa sarili niya, yung mga totoong mayroong alam. No? Sapagkat alam natin na tayo po'y namatay, no? Sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Pag hindi mo alam, yun na kailangan mo magbago,
wala sa iyong kaalaman tungkol sa ating Panginoon. At hindi lamang po yung mga kapatid, knowledge develop us to be a faithful believers. Tingnan niyo po, 2 Peter pa rin chapter 1 verse 5, sabi niya, sapagkat kung ang mga katangiang ito, ano yon? Yung katangian na yon, dapat ma-develop ang ating pong pagkakilala sa ating Panginoon. At hindi lamang po yung ma-develop, yung biyaya ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sabi niya, sapagkat sabi niya, kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago. Ano yung dinagdag niya? Sabi niya, kung ang katangiang ito ay nasa inyo, tama na ba? Anong sabi ni Apostol Pedro? Sapagkat, sabi niya, kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoon Kristo. Doon lang pa talaga maging useful ang buhay po natin kapag nag-grow, no, ang ating pong pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi niya sa verse 10, kaya nga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag kayo at pinili ng Diyos. Sapagkat kung gagawin niyo mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Doon lang pala, no, magkakaroon talaga ng katuparan, no, kapag tayo po ay nanatili na lumalago sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Sapagkat pag ginawa po yun, mga kapatid, hindi po mawawala ng kabuluhan ng lahat ng mga bagay ng ginagawa po natin. Eh po ba? Hallelujah. Sabi nga niya, hindi lamang yung sabi niya, kung gagawin yung mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. No? Kapag ka ang Kristyano, continue yung kanyang paglago, ma-develop yung kanyang spiritual na kalagayan, mga kapatid, naiintindihan po niya sa lahat ng bagay, nangyayari sa buhay niya, ayon ay paraan ng Diyos para umulad siya sa kanyang pananampalataya. Tayong lahat, mga kapatid, mayroong problema. Tama ba? Tayong lahat, maraming pinagdadaanan. Pero matuto po tayo. Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Anong sabi ng salita ng ating Panginoon? No? Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin at ipagmamalasakit niya kayo. Kaya pag ang mga taong lumalago spiritually, doon lang nila naiintindihan, ang Panginoon pala ang kalutasan ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. No? Na hindi na kailangan ako mag-alala. No? Hindi man tayo mahinid. Pero palibasa tayo lumalago spiritually, natuto po tayong magtiwala sa Kanya. At yung mga bagay na naranasan na hindi natin ang gusto, hindi na yun masyadong nagpapabigat sa buhay po natin. Sapagkat alam natin na mayroon tayong Diyos na kaya natin pagtiwalaan, na mayroong Diyos na dapat natin panghawakan yung Kanyang mga pangako. Amen po ba? Hallelujah. Kaya napakahalaga tayong mga Kristiyano sana. No? Patuloy tayong lumago. No? Patuloy umunlad, ma-develop ang ating pong buhay spiritually sapagkat yun ang susi para magkaroon ka, no, ng kabuluhan, sabi ng kasulatan, no, at kapakinabangan, no, sa paglilingkod sa Diyos o pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. No? Hallelujah. May mga plano ng Diyos sa buhay po natin na kailangan nating malaman. Ano yung goal ng Diyos sa buhay ko? Tayong lahat ba alam na natin yon? No? Nadidesign na ba natin, ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay ko? O patuloy pa rin tayo nagtatanong, Panginoon, ano ba talagang gusto mo sa buhay ko? Hanggang ngayon, hindi ko pa alam. No? Pero kung 5 years ka na, 10 years ka na, hindi mo pa alam yung direksyon ng Diyos sa buhay mo, sabi ng kasulatan, kailangan lumago ka, no, sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon Kristo upang yung ating pananampalataya ay magkaroon ng kabuluhan at kapakinabangan sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo. Ba? Hallelujah. Sana mayroon po tayo naunawaan, mga kapatid. Naintindihan nyo aking po mga sinasabi. Balikan po natin po ang ating talakay. Why should kingdom citizens need to grow as we look forward to the day of the Lord? Because only those who grow in knowledge can adore spiritual fellowship with the Lord until the Lord's come. Napakasarap po, mga kapatid, na ma-enjoy po natin yung personal encounter natin sa ating Panginoon Kristo. No? Alam niyo po, sa Apostol Pablo, thank you, Nak. Yun naman talaga ang susi kung bakit nabago sa Apostol Pablo.
Yung personal encounter niya talaga sa ating Panginoon. Nung naranasan niya na kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay niya, yun talaga ang bumago sa buhay niya. No? Yung mga bagay na dati niyang pinahawakan, yung theology na kanyang pinahawakan, nung naintindihan niya, dahil sa personal encounter niya sa Panginoon, nabago ang lahat ng yon. Kaya sabi niya sa Philippians, yung mga bagay na aking pong nakikitang kapakinabangan, chapter 3 ng Philippians, sabi niya, sabi niya, lahi ng mga Binahiminita, Israelita, talaga maging Israelita, pero sabi niya, lahat ng ito, tinalikuran ko na yan. No? Makakamit ko lang, sabi niya, yung layunin ni Kristo sa buhay ko. Kaya sabi niya, yung mga kapatid na nakakaintindi nito, sabi niya sa verse 14 ng chapter 3, yung mga taong nakakaintindi, sabi niya, dapat sumunod kayo, no, sa aking masinasabi sa inyo. Amen ba? Hallelujah. Pangalawa po mga kapatid, knowledge develop us to be a faithful servant. Napakahalaga po mga kapatid, para lalo mapagkatiwalaan ng Diyos para sa lahat, lalo tayo po ay mapagkakatiwalaan ng mga bagay na dapat ibigay sa atin ng Diyos para sa lahat. Dapat maintindihan po natin. Magamit natin ating buhay sa paglilingkod sa Diyos ng parents na mayroong kaalaman at karunungan sa Kanyang mga kalooban po sa atin. Po ba? Sana lagi po nating hinahangad, lagi po dinidesire, Lord, ano ba talaga ang gusto mo? Alam nyo, hanggat hindi po nating alam, hanggat hindi po nating alam yung direction ng gusto ng Diyos na mangyari sa buhay po natin, hindi tayo makapag-start. Tama ba? Hindi tayo makapag-start. Lagi tayong parang lagi kang first year lang, kadis lagi. At yun talaga ang mangyayari kapag hindi natin alam talaga yung direction ng buhay natin sa ating pong paglilingkod sa Diyos sa lahat. Sana lagi po nating maintindihan, maunawaan na mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. At anong plano ng Diyos sa buhay mo na dapat mong gawin? Para sabi nga ng kasulatan, para maging makabuluhan. Mayroong kapakinabangan yung pagtawag ng Diyos sa iyo. Sapagkat sabi ng kasulatan, tayo po ay iniingatan sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. At yung kapangyarihan na yon, na tayo po'y dadalhin upang makabahagi sa kaluwalhatiang nakalaan para po sa atin. Po ba? Hallelujah. Alam niyo po, yung ating pong tema, yung ating pong tema na tinatalakay po natin, building the kingdom of God. Kung bakit alam nyo, inisip po ng mga manggagawa ng Diyos ang temang ito sapagkat mayroong pangarap talaga ang church na ito. Yun ba? Mayroon talagang pangarap at misyon na ang church na ito. Na hindi po lang tayo na natiling ganito. No? Maaring tayo po ay gagamitin ng Diyos para abutin yung mga taong. Kaya nga, di ba tayo po ay maging tulay para sa mga taong hindi pa kumikilala sa ating Panginoon, pero hanggat hindi po tayo umuunlad, hanggat hindi po tayo develop, hindi tayo magiging tulay para ipakilala ang Panginoon Kristo sa mga taong hindi pa kumikilala sa Kanya. Wala pang kaugnayan sa Kanya. Ba? Kasi hindi mo alam sabihin. Hindi mo alam kung paano mo ipakilala ang ating Panginoon Kristo. Pag sinabi mo, kapatid, sumampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, pag tinanong ka ng kapatid, anong sasampalatayan ko sa Kanya? Basta sumampalataya ka. Hindi yun ang sabi ng kasulatan. No? Dapat yung pananampalataya po natin ay bunga yan na kaalaman natin tungkol sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo. Po ba? Kaya nga, alam nyo mga Berean people, sabi po ng 17:11 ng Acts, no? Yung attitude po nila, pag nakikinig po sila ng salita ng Diyos, ay nakikinig sila ng matamang pakikinig, at hindi lamang sila nakikinig, pinag-aaralan po nila yung sinasabi ng mga nangangaral sa kanila. At doon sila lalong na-develop. Dapat mayroon po tayong ginagawa. Personal devotion para tayo mag-grow. Hindi lang natin iaasa ang ating pong paglago sa mga napapakinggan po natin. Kundi dapat tayo po, mayroon po tayong ginagawa personally para tayo po ay ma-develop as Christian. Ba? Tuloy pa ba yung ating devotion sa pagbabasa ng Biblia? Sabi po ng aking napakinggan sermon, ang dami mga Kristiyano, bato-bato sa langit, no? Ang tamaan ay tatamaan talaga. Sabi, ang dami mga Kristiyano, no? Taas natin ang Biblia, wala magtataas, cellphone lang tataas. Sabi nga niya, bakit holy ba yung cellphone mo? Holy cellphone ba yan ang tawag? Di ba ang tinatawag na Holy Bible, talagang Bible, no? Yung hard copy. No? Hello, may kaso ba ako? Buti nilang dito, lahat dito ay dumadampot ng Bible sa na nakapile. Sabi nga nila, ang tao nakikilala sa kanyang dala-dala. Ang sabungero, makilala mo pag may manok. Tama ba? Ang karpintero, makilala mo ang karpintero kasi may bit-bit siyang lagare, kumpleto siya ng gamit. Minsan ang Kristiyano, kailangan din po tayo makilala. Hindi pa man tayo nagsasalita, pero balibasa may bit-bit ang Bible, alam nila, Christian yan. May kaso ba ako? Hindi yung, may cellphone yan, Christian yan. Hindi kasi lahat na may cellphone na.
Alam niyo, napakahalaga. Panahon na siguro mga kapatid, talaga dapat tayo ay magbago na ng mindset. No? Bagamat nasa millennial na po tayo. Sabi nga nila, nasa millennial, kasi pinanganak ka 50s eh. Kaya yung mindset mo, isip ng 50s. Pero alam niyo mga kapatid, no? Hindi po nababago yung salita ng Diyos. Kailan ba sinulat ang salita ng Diyos? No? Halos 3,000 taon na nung sinulat ang Biblia. Pero hindi nababago yung kanyang principles, yung pa rin siya. Hindi natin pwedeng katwiran. Iba na kasi yung panahon natin ngayon. Millennial na ngayon eh. No? Kailangan mo na gumamit ng cellphone, tama. No? Pero hindi po naiiwan ang Bible, pinagbibili pa rin. Kailangan po natin bumiti yung Bible. Amen po? Hallelujah. Pastor, yun bang evidence na nag-grow ako Christian? Oo, kasama yan. No? Kasi nagbabasa rin po tayo ng Bible sa cellphone, pero hindi ko kasi maguguhitan eh. At ang napakahirap tandaan, samantalang kung tignan mo natin, sa Bible, pag ginuhitan mo, nakapagit ka, alam mo kung saan mo ginuhitan. O bandang kaliwa, sa taas, bandang baba sa kaliwa. Gets nyo ba? Iba talaga yung hard copy ng Bible na bit-bit po natin. Alam nyo po, ang Bible nito ay 35 years na. Sino dito ang nasa edad 35 na? 35 years na to. 1986, no? Kung binili ang Bible na yan. No? Ako na lang yung laging nag-ano sa kanya, nag-aayos. Pero yung napakahalaga, try nyo po yan. No? Challenge ko sa inyo mga kapatid. Sana sa mga susunod na panahon, susunod na linggo, at kuman naman ito mga kapatid, tandaan nyo, sinabi na po yan ng pastor po natin. May gusto ba ako? Naalala yung sinabi niya? No? Isang challenge niya, nung tinalakay po natin about Bible, loving God through the Bible, ay tinalakay na po natin ng bawat Kristiyano dapat mayroong personal Bible. No? Amen? At bahagi na pagsunod natin sa utos ng Diyos at kalooban ng Diyos, lagi sana ilagay po natin sa isip, kailangan ko Biblia. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, balikan po natin po ating tinalakay. Why should kingdom citizen need to grow as we look forward to the day of the Lord? 3 bagay mga kapatid. Una po, because only those who walk a godly and useful life can contemplate this most awful time with joy. Kailangan po nating maranasan yung kagalakan habang tayo po naglilingkod sa Diyos sa lahat. No? Parang ang 3 oras ay parang inip na po tayo. Mahalaga mga kapatid, sana sa 3 oras inisip natin, sayang, gusto ko sanang mag-extend pa. Bakit? Sapagkat ang growing Christian, kailangan po nating mamuhay na mayroong kapayapaan at dignidad. No? At mangyayari lang yun mga kapatid, tayo po ay nag-grow spiritually. Hanggat bata ka, kaya sabi ng Apostol Pablo, no? Nung bata ako, nagsasalita ako parang bata. Nung bata ako, nag-iisip ako parang bata. Nung bata ako, nangangatuwiran ako parang bata. Pero sabi niya, iniwan ko na ang lahat ng mga bagay na yon. Eh ba? Sana minsan dumating sa buhay po natin, hindi na ako parang batang magsalita. Hindi na ako parang batang nag-iisip. Alam ko na kung ano ang mabuti at hindi mabuti. Alam ko na ang marunong ako magpasya kung anong dapat kong pasyahan. Kung alin yung mas mahalaga sa Diyos at yung hindi mahalaga sa Diyos. Eh ba? Minsan kasi talaga hanggat hindi ito nag-grow, minsan hindi natin nare-recognize. Ano ba yung gusto mo talaga, Lord? Ano yung pinakamabuti? At minsan tayo mga Kristiyano, dahil sa kakulangan ng karunungan, minsan nananatili tayo sa mabuti. Pero hindi natin ginagawa yung pinakamabuti. Nagets nyo ba ako? Mabuti ang gumawa ng mabuti, pero higit na mas mabuti ang gumawa ng higit na mas mabuti. No? From God to best. Gets nyo ba mga kapatid? No? At yun ang hinahanap sa atin ng Diyos para sa lahat. Pangalawa po, because only those who grow in grace can live a fruitful life despite of God seeming distant. Minsan talaga sa buhay po natin as Christian, minsan naramdaman natin, parang alayo mo Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, lumalago ka sa biyaya ng Diyos para sa lahat. Kaya mong magtiwala, no? Kaya mong umibig, nag-grow ang pananampalataya, nakapupokus ka sa nature ng Diyos, at yung kanyang mga promises, kailanman hindi ka nagdududa ng lahat ng mga pangako ng Diyos ay mangyayari sa buhay mo. Eh ba? Pangatlo po, because all of this who grow in knowledge can adore spiritual fellowship with the Lord until the Lord come. Hindi natin alam, no? Kung kailan darating ang ating Panginoon. Sa mga bata pa, no? Kung kayo po nag-iedad ng 20, sabihin natin tumagal, katulad po ni Noe. Alam niyo mga kapatid, yung kanyang paghihintay sa pangako ng Diyos na magkakaroon ng baha ng 40 days and 40 nights. Nung kinausap siya ng Diyos ay 500 pa lang ang taon ni Noe. Pero na-fulfill yung pangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon ng baha ay halos umabot na ng 100 taon. Pero dahil sa tiwala
ng Niue sa pangako ng Diyos, hindi siya nagduda. Na kahit sa panahon na tag-araw, ay gumagawa siya ng daong sa ibabaw ng bundok at tinatawanan siya ng mga tao, hindi siya nagduda sa sinabi ng Diyos sapagkat siya po ay lumalago bilang isang Kristiyano. Po ba? Kung kayo mabubuhay pa ng 50 years, hindi pa dumating ating Panginoon, ano yung gagawin po natin? Dapat mag-grow po tayo. Habang nilulook forward po natin, yung coming of the Lord, dapat tayo po nag-grow spiritually. Kasi knowledge, develop our faith to be fruitful and faithful. Amen po ba? Gusto ng Diyos habang tayo naghihintay. Naalala niyo po talinhagan ng alipin sa Mateo? Na naghihintay siya, sabi niya, tagal pa naman darating ng Panginoon, inom muna tayo, pakasaya muna tayo. Dumating ang Panginoon, sabi ng Panginoon, no? Ikaw na tamad at talipin, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian. Pero sabi ng Panginoon Diyos, naghihintay, sabi niya, tapat na alipin, pinagpala ka, o mamanahin mo ang kaharian ng Diyos. Amen po? Sana darating ang Panginoon, madatnan tayo ng Diyos, kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Madatnan tayo ng Diyos sa lahat, na lumalago, matapat, no? Sa Diyos sa panan sa lahat. Ayan po ba? Hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid, tumayo. Tayo malalangin sa Diyos at magpasalamat sa kanyang kabutihan. Mga kapatid, yuko natin ang ating mga ulo. Piniling ko, mga kapatid, sana po tayo po yung bulay-bulay. Kung mayroon po tayong naunawaan sa mga ating pong pinag-aralan na mahalaga na mailagay natin sa puso po natin, mabaon natin sa pag-alis natin sa dakong ito. Pwede natin tanungin natin yung sarili. Panginoon, sa oras ba ito? Honestly, sa buhay ko, sinisikap ko ba talaga mag-grow spiritually? Meron ba akong pangarap, Panginoon, na kung mayroon kong gustong marating? Panginoon, gusto kong malaman sa oras na ito. Sabihan mo, Diyos sa lahat. Tulungan mo po ang bawat po sa amin na makita ang tunay po naming kalagayan. Sa aming paglilingkod sa Diyos sa lahat. Na hindi lamang po namin ginagawa ang pagdalo sa araw ng linggo, parang tinutupad lang po namin yung routine ng buhay po namin na kailangan po namin dumalo. Kundi dakilang Diyos, sana po, turuan mo po ang bawat isa na maunawaan, maintindihan ang tamang layunin sa paglilingkod sa Diyos sa lahat.